Kamusta pong muli mga kababayan? Nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po. Dito po sa Tambayang Makabayan. Samahan niyo po ang inyong lingkod. Magkomentuhan po tayo. Bago po tayo magumpisa, siyempre po magandang umaga po muna. Tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayong lahat mga kababayan. Ito po, napakagandang balita po ito mga kababayan dahil ang Korte Suprema po ay hindi po natakot. Hindi po natakot sa banta po ng Pangulong Marcos Jr. kung sakali pong hindi mapapaboran yata ng Korte Suprema ang national budget po na papabor po sa pinirmahan niyang GAA ay isya-shutdown po daw niya, di ba? Ay magiging ating bansa ay isya-shutdown ang gobyerno mga tambay dahil po sa budget daw po kung magkakaproblema dito sa Supreme Court. Ngayon, hindi po nagpatinag ang Korte Suprema. Pinasasagot po sila ngayon mga kababayan. Pinasasagot po ang Senado, ang Kongreso at si Executive Bersamin mga katambay. Pinasasagot po sila ng hanggang 10 araw. Kailangan po nila sagutin ang mga aligasyon po at ang mga petisyon po ni Attorney Vic Rodriguez at siyempre po kasama po dyan si Congressman Ungab mga katambay. Pakinggan po natin ang balita mga kababayan at komentuhan po natin. Pinasasagot na ng Korte Suprema ang Senado, Kamara at si Executive Secretary Lucas Bersamin sa petisyon na humihiling na ipawalang bisa ang 2025 General Appropriations Act o GAA na nagtatakda ng pambansang budget ng pamahalaan ngayong taon. Binigyan ng 10 araw ng mga respondent para sagutin ang mga isyung inilatag sa petisyon na dating Executive Secretary Victor Rodriguez, Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab at iba pang mga petitioner. Layo ng petisyon na ideklarang invalid ang national budget dahil sa mga issue ng paglabag sa saligang batas kaugnay ng pagkakapasa nito. Yan mga tambay. Yung pagkakapasa, nakita naman po natin. Yung pinakita po ng Congressman Ungab at ni dating Pangulong Duterte, talagang hindi po, hindi po katanggap-tanggap para sa mga Pilipino. At ganun din po sa Korte Suprema mga katambay dahil kailangan po nila sumagot ngayon. Kung tama po ang ginawa ng Kongreso at ng Senado do sa ginawa nilang bicameral conference committee report, sa tingin nyo, pasasagutin pa ba sila? Hindi ba? Pasasagutin ba sila ng Korte Suprema kung tama ang ginawa nila dito sa bicameral conference committee report na ginawa nila? Na pinirmahan ng presidente ito ng General Appropriation Act, itong GAA, mga katambay. Di ba? Kaya nga po, yung sinasabit pinipilit ng presidente ng Pilipinas, malayong-malayo rin sa kinu-question ni Attorney Vic, ni dating Pangulong Duterte at ni Attorney ni Attorney Congressman Ungab dito po sa bicameral. Di ba? Kasi dinadala ni dating Pangulong Duterte at ni Executive Secretary Bersamin at ganun din po ang Senate President Escudero, ang hindi lang po nagsasalita ay ang Speaker. Pero pinasasagot po sila ngayon lahat hanggang 10 araw. Kailangan nila sagutin yung mga akusasyon ng mga nagpipetisyon na pawalang bisa po yung ginawa po nila dito po sa ating National Budget, 2025 National Budget. Kasi maanumalya nga naman. Dahil nga, hindi po natin alam kung bakit po ginawa nila ito. Na i-blanco na napakaraming pages na blanco. Tapos bigla na lang pagdating po sa GAB o itong General Appropriation Bill, ay doon na po yata yung mga blanco ay bigla pong nagkaroon ng himala. Yung blanco, nalagyan po yata ng mga numero at pagdating po sa GAA, ito pong General Appropriation Act na pinirmahan ng Pangulo, ay kompleto na po ang hindi maipaliwanag at may anomalya po yata na mga blanco. Bigla na lang pong naghimala, nagkaroon po ng malaking numero, bilyones mga kababayan. Kaya dito, sino po ngayon ang kapanipaniwala mga kababayan? Kung ito po, yung sinasabi ni Executive Bersamin at ni Senate President Escudero at hindi naman nagsasalita rito ang Speaker, ang nagsasalita po mga congressman katulad nila Kimbo
at na yung mga nasa Quadcom, sinasabi nila na pinupolitika. Kung ito po ay pinupolitika at demolition at isang paglaban daw po o parang demolition job daw po yata sa kanila, mga kababayan, ibang klase, no? Korte Suprema na ngayon. Kung sinasabi po ninyo na mali ang sinasabi ni dating Pangulong Duterte, ni Attorney Vic at ni Congressman Ungab, mga kababayan, sa tingin nyo, pasasagutin kayo ng Korte Suprema? Ibabasura yan. Di po ba? Ibabasura ng Korte Suprema yan. Kung yan po ay tama ang ginawa nila, ibabasura lang yan. Kaya lang, hindi binasura ng Korte Suprema yung petisyon ni Attorney Vic at ni Congressman Ungab. Hindi po binasura eh. Kailangan ngayon sumagot sila. Doon po sa mga hinilatag na mga ebidensya nila Congressman Ungab at ni Attorney Vic. Kailangan po nila sagutin yon. Kailangan po nilang patotohanan na mali. Kasi kailangan po nila sumagot na kailangan po nilang patotohanan na mali ang mga pinresinta. Kasi nagpresenta po dyan sa Korte Suprema ng mga evidence. Kaya kailangan po nila sagutin at kailangan kontrahin nila yan na mali yung mga ebidensya na pinasa sa Korte Suprema para mapetisyon o petisyonin ito nga ginawa nilang 2025 national budget natin para mapawalang bisa, kailangan po ito questionin o sinasabing magpakita rin po ang Kongreso, Kamara at si Executive Secretary Bersamin na mali lahat ang pinresintang ebidensya ni Attorney Vic at ni Congressman Ungab, mga kababayan. Di ba? Kaya po dito, nakita po natin ngayon na talagang malaki po pala ang katotohanan ng talagang pinasabog po ni Congressman Ungab. Na talagang may anomalya at talagang hindi katanggap-tanggap ang ginawa nila dito po sa Bicameral Conference Committee Report na napakarami pong blanco, mga kababayan. Ngayon, ang tanong natin ngayon, sa tingin nyo po, kung hindi po ito papaboran ng Korte Suprema at ito po ay i-declare ng Korte Suprema na non-valid at talagang kailangan po itong ayusin muli, proseso na tama, sa tingin nyo po, yung sinalita ng Pangulong Marcos na isa-shutdown niya ang ahensya ng gobyerno natin, magagawa niya? Sige nga, mas makapangyarihan ka pa ba? Pangulong Marcos, siya na yung kataas-taasan. Korte Suprema po siya. Di po ba, Pangulong Marcos? Diyan po kayo nanunumpa pagka nagiging presidente po ng bansa. Kanino po ba nanunumpa? Kanino nanunumpa ang isang presidente? Halal ng bayan. Di po ba sa korte, sa Chief Justice? Siya na po ang pinakamataas pagdating po sa batas, sa institusyon ng saligang batas natin. Lahat po kasi kailangan sumunod sa batas, pati ang Pangulo ng Pilipinas. Wala po kasing exempted sa batas ng bansa. Sa batas ng Pilipinas, tanging susunod ka sa Korte Suprema. Kaya lang pagdating po rito sa Pangulong Marcos, mukhang mas mataas pa po siya sa Korte Suprema. Samantalang siya, nanumpa lang siya at nanunumpa para po maging ganap siya ay Pangulo ng bansa. Kailangan niyang manumpa sa isa pong Chief Justice ng ating korte. Para po kasi makapangyarihan po yan lalo nga di po ba lahat po tayo sumusunod sa ating konstitusyon, di po ba? Ang ating saligang batas. Kaya malabong-malabo pa sa sabaw ng pusit na sinasabi na isang convicted ng child abuse na si Franz Castro, itong mga sinasabi ng Pangulong Marcos na para pong binabaraso daw po niya at parang nananakot pa siya sa Korte Suprema kung hindi papabor sa kanyang desisyon ay baka daw po ma-shutdown o i-shutdown niya ang ating gobyerno, mga tambay, ang ating mga sangay ng ating gobyerno, mga tambay. Hindi po ba nag-isip? Di ba? Yung mga matatalino nating mga kababayan, mga abogado natin, paano mo i-shutdown yan? Kung nagkaroon ng usapin sa 2025, pwede mo naman gamitin kung ano yung pondo natin, kung magkano yung last year, kung magkano ang budget natin, pwede natin doon dalhin habang hindi pa naayos at ginawan nga nila ng problema itong 2025, di ba? Itong bicameral nila na nagka-problema, pwede tayong bumalik
last year kung magkano ang ating budget. Di po ba? Kaya lang ang Pangulong Marcos ay talagang gigil na gigil po siya na makuha po at magamit po ang 2025 national budget na hindi po bababa sa 6 trillion mga kababayan. Bakit kaya? Bakit kaya pati ang Pangulong Marcos ay gigil na magamit po nila ang 2025 sa lalong madaling panahon? Itong pong pinirmahan niya ng GAA. Bakit kaya makatambay? Nagtatanong lang po si Kamanong, ano kaya ang meron dito sa budget po natin ng 2025 national budget? Ano kaya? Kasi yung mga natuklasan po na talagang hindi po pwede at hindi uubra dahil lalabagin mo ang ating batas. Pero ang Pangulong Marcos ay parang sa kanya baliwala ang batas, mga tabay, kahit po lumabag po ang Kongreso at Senado sa ginawa po nilang bicameral conference committee report. Di po ba? Dahil nga po pinag-ubra niya. Kaya po dito, nakikita po ng taong bayan na talagang ang Pangulong Marcos pagdating po sa batas, mukhang hindi po yata siya eksperto lalo po sa batas. Nagsasalita po siya ng tungkol sa batas, pero mukhang sa kanya po bumabalik yung mga sinasabi niya na hindi naaayon sa batas. Tuloy, napapahiya po ang ating Pangulo dahil nagbibitaw ka na isa-shutdown mo rin ang pamahalaan natin. Wala ka bang mga advisor? Nahandyan ng isang executive secretary, Bersamin, hindi ka malang pinapayuhan para po yung mga sinasabi mo, yung mga statement mo po, Mr. President, ay tumatama po, naaayon po sa saligang batas. Di ba? Para i-shutdown mo dahil hindi ka papabor. Ngayon, parang sinasabi nyo na tama kayo, wala kayong ginawang mali. Ang Kamara at Senado, pati si Secretary Bersamin ay walang ginawa din pong, sa tingin po ni Executive Secretary Bersamin, ay tama rin po ang ginawa ninyo, Mr. President. Sino po ba ang may karapatan magsabi po ng tama at hindi tama? Di po ba ang Korte Suprema lamang? Hindi po kayo. Kaya nga po, napaagaling po ng ginawa ni Atty. Vic Rodriguez at ni dating Pangulong Duterte at ni Congressman Ungab na dali na mismo sa kataas-taasang Korte Suprema. Pinakamataas na, mga kababayan. Para po matapos na, matuldo ka na ang issue na ito kung sino ba talaga ang gumawa ng mali. Sino ba talaga ang totoo? At ito ba ay fake news? Fake news ba ito? Kaya po dito yung mga trolls po ng mga Duterte, dito po, basag po sila rito. Wala po sila ngayon dito sinabi kung ano-ano po ang mga sinasabi nila na pamumulitika, fake news, at na kung ano-ano pang mga paninira dito kay Congressman Ungab, kay dating Pangulong Duterte, kay Atty. Vic, kung ano-ano po pinagsasabi nila dyan. Yung mga trolls po ng mga Duterte, talagang kung ano-ano po mga vlog ang pinagbabanatan nila riyan. Pero ngayon, paano nila ngayon masasabi na mali ang ginawa ng dating Pangulong Duterte para questionin ang 2025 national budget kasama si Atty. Vic at si Congressman Ungab? Sige nga, ngayon nyo salagin. Kayong mga vlogger na meron pa mga abogado dyan at meron pa daw nag-aaral na abogado, may mga taga Bicol pa dyan. Diba? May mga taga Maynila, meron pang attorney dyan na yung isang attorney dyan. At marami pang malalaki daw ang uso. Meron pang mimay, kung ano-ano pa mga tawag. May mga nagkakapi pa. Meron pa yatang hapon. At marami pang iba. Puro isa po ang kompas nila sa paninira po. Dito po sa sinasabi pong pilit nila pinagtatanggol na tamang-tama raw at walang pagkakamali ang ginawa ng Kamara at Senado. At pati po ang ating Executive Secretary Bersamin ay sinasabi niya walang nilabag na batas o tama ang kanilang pinagagawa lalo sa 2025 national budget. Ngayon, ano po ang masasabi nila ngayon? Kailangan na po nilang sumagot. Kailangan po nila ilabas. Kailangan po kasi nila ilabas yung kanilang sinasabing mas tama sila. Ano kaya ang ipipresenta? Kailangan po kasi nila magpresenta sa Korte Suprema. Kasi si Congressman Ungab, di po ba? At si dating Pangulong Duterte at si Atty. Vic Rodriguez ay meron po silang pinresinta. Kailangan i-counter po nila yan. Kailangan nila mag-counter.
Ngayon, pag-aaralan ng Korte Suprema yan kung sino talaga ang tama at may nilabag na batas. Malalaman po natin yan. Hintayin po natin yung 10 araw na binigay po, palugit ng Korte Suprema sa Kamara, sa Senado at kay Executive Secretary Bersamin, mga tambay. Kasi siya po kasi yung nandiyan po. Kasama po sila diyan. Sila po yung mga gumagawa po niyan para pirmahan ng Pangulo. Kaya sila po ang nagma-manage niyan lahat. Di ba? Ang Office of the Vice President, syempre po, ang may control diyan sa mga ganyan na budgeting ay ang ating Executive Secretary. Pagdating naman po sa Kamara at Senado, syempre po, sino po may control diyan? Ang Senate President at ang Speaker of the House, mga katambay. Kaya abangan po natin, mga kababayan. Kaya po ngayon, napatunayan po natin dahil po hindi po mabor at hindi po binasura ng Korte Suprema ang petisyon po ni Attorney Vic at ni Congressman Ungab, kasama po ang dating Pangulong Duterte. Nakita po natin, nagkaroon po ang Korte Suprema, nakita po nila na talagang dapat po ito itama. Kasi kung ito po ay tama po ang administrasyon ng Pangulong Marcos at tama ang institusyon ng Kamara at Senado, yung sinasabi ko, uulit-ulitin ko, ibabasura lang ito ng Korte Suprema. Kaya lang, hindi po nila binasura, mga kababayan. Kailangan po nilang sagutin lahat ang petisyon na nagpetisyon, mga kababayan. Sila Attorney Vic, Congressman Ungab, kasama po ang dating Pangulong Duterte. Kaya po, mga tabay, ngayon po, shoot na naman po sila sa balde. Napakarami pong issue. Talagang kailangan po ko talaga kasi imbestigahan lahat eh. Sana rin po, mga kababayan, ay dalhin din po sa Korte Suprema ang mga issue po, pati po ang issue natin sa kagintuan para malaman din po natin ang mga totoong dapat nilang ilabas at ipakita sa taong bayan kung saan nila dinala ang ginto natin, paano nila ginastos, anong mga proyekto, pati yung kinuha nila di umano na pera sa PhilHealth na how many billions, GSIS, SSS, dahil mismo ang dating Pangulong Duterte ang nagpasabog niyan. Napakaraming istapa raw ang ginawa nila sa pera ng Pilipino. Kailangan din po siguro, kailangan din po dalhin itong usapin na ito sa Korte Suprema kasi hindi po natin nakikita na iniimbestigahan po ito ng institusyon po ng Kamara at Senado. Wala pong nag-iimbestiga. Baka naman po, hindi po masuhulan at hindi po mabulag, mabingi at maging pipi po ang Korte Suprema sa mga issue po ng pera ng bayan. Pera ng Pilipino kasi ito, mga kababayan eh. Kasi dito napatunayan natin, hindi po yata na nasilaw at natakot ang korte natin, mga katambay, sa Pangulong Marcos, mga katambay. Hindi yata sila natakot at hindi sila nagpatinag, mga kababayan. Kaya po, muli, maraming salamat po. At inaksyonan po ng Korte Suprema yung talagang petisyon at makita po natin, maliwanagan po natin at intayin po natin ang desisyon po ng Korte Suprema pagdating po na nasumiti na po ng Kamara at Senado at ni Secretary Bersamin ang hinihingi pong sagot ng Korte Suprema, mga kababayan. Kaya ngayon po, komento na inyong lingkod. Maganda po ang nangyari po, mga kababayan. Talagang nakikita ko po, talagang meron po talagang dapat silang sagutin dahil sa ginawa po nilang Bicameral Conference Committee report, mga tabay. Kailangan nila ipaliwanag ang mga blanco kung paano nangyari na isang damukal na blanco ang ating budget tapos sa isang iglap lang, biglang yung blanco, isang damukal ng numero ang nailagay dito. Pumabor po ito. Komento ko po, pumabor po ito kay dating Pangulong Duterte, kay Attorney Vic at kay Congressman Ungab. Kaya nakikita po natin kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo at yung gumagawa ng hindi maganda sa ating bayan, lalo sa ating kaperahan. Di po ba, mga kababayan? Maraming salamat po, mga kababayan, at maraming salamat po sa Korte Suprema dito po sa pagtatama ng ginawa po ng Kamara at Senado at ng Executive Secretary
Bersamin, mga kababayan. Maraming salamat po sa mga nakagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok, at ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Sa ulitin po, ingatan nawa. Paalam. Bye-bye.